Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Norlisa Sugay at shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Pagkarinig ng mga salitang ito, galit na galit si Tianlo at ang iba pang nasa ibaba na gusto na lang nilang sumugod at punutin ang balat ni Han Sanchen ngayon din. Sobra, talagang medyo sobra. Napakarami sa kanila, ngunit si Han Sanchen ay nalinlang ng lubusan bilang isang unggoy. Ngunit wala silang mapaglabasan ng kanilang galit, wala silang ibang mapagpipilian kundi ang magnganga ang kanilang mga ngipin at lunukan ito sa kanilang mga tiyan. Han Sanchen, you have the skills. However, I warn you, you'd better not be too proud, the fun is yet to come, retreat. Kasunod ng babala at pag-atres ni Tianlo, ang mga tropa ng kaaway na dumating sa malaking bilang ay umalis sa napakalakas na paraan. Han Sanchen, you are a famous figure after all. I didn't expect you to be so naive, malamig at mapang-asar na sabi ng matanda. Napatingin si Han Sanchen sa matanda, sa totoo lang, hindi man lang siya nag-abalang magkaroon ng verbal dispute sa matanda, pinaglalaroan niya ang mga taong ito ngayon, wala talagang intensyon si Han Sanchen na pagtawanan sila, ang tunay niyang layunin ay halatang sadyang akitin ang atraksyon ng kalaban dito para bumili ng Ant-Man at sila ng sapat na oras. I teased them here for a while, almost half an hour. Siyempre gusto ni Han Sanchen na i-delay ito ng mas matagal, pero kung magtagal, baka maghinala ang kabilang partido. Sa makatuwid, sapat na hindi lamang nakakagulo sa kaisipan ng kalaban, ngunit binibili rin ang oras para sa magkapatid na langgam, na pumatay ng 2 ibon sa isang bato. I like it, kaya bakit hindi mo ako kagatin? Hindi nagsalita si Han Sanchen tungkol sa kabutihan, katarungan at moralidad sa nakatatanda, ngunit direktang tumugon lamang. Ikaw, ano ka ba? Peklat, umiiral. There's not much time left. Are you bastards men? Aren't you ruthlessly seeking revenge and revengeance? Hindi mo ba nakikita na ang mga matatanda ay napakasigla? Hindi mo ba nararamdaman na ikaw ay isang bilanggo ng sarili mong pamilya? Is it a dereliction of duty on your part to be so spirited? Han Sanchen, mura ka ba? Sa wakas ay hindi na nakayanan ng matanda. Hindi naman sa hindi niya inaasahan na pahihirapan siya ni Han Sanchen, handa na siyang pahirapan sa madaling araw, ngunit ang pangunahing bagay ay kapag siya ay ganap na handa, Han Sanchen ay mabagal na kumilos, pero sa sobrang tagal niyang naghintay at naisip man lang na hindi siya pahihirapan ni Han Sanchen, biglang nagbago ang ugali ni Han Sanchen. Hoy, I'm such a bitch, what's wrong? Kakagatin mo ba ako? Bite you, you know how to bite you. Damn, Han Sanchen, I really didn't expect you to be this kind of person, you, walang pustiso ang matanda, kung hindi, baka mabugbog siya ng pustiso ni Han Sanchen sa sobrang galit ay tumalsik ang mga ito. Scar, what the hell are you doing standing still? Bakit hindi mo siya pababain ng mabilis at may gagawin? Kinuha ni Peklat ang utos at humakbang pasulong upang mahuli ang matanda. Nga pala, kapag gusto mong pahirapan ang mga tao, kailangan mong maging matalino at subukang ayusin ang kanilang mga kahinaan sa loob, hindi na kailangang gumawa ng mga bagay na mababaw, hindi naman tayo mga matatandang tao kung tutuusin, naiintindihan mo ba? Naiintindihan naman ng subordinate ko. Maghintay. Biglang pinigilan ni Han Sanchen si Scar na aalis na sana. Remember, the elder is a superior person, when repair him, you must start with dignity, ito ang natutunan ko noong kasama ko siya, hindi kawalang galang ang suklian, daan ng Han Sanchen. Tumawa si Scar. Leader, don't worry. I may not really believe you if you ask me to do other things, but when it comes to using dirty ways to repair people,
Then I have absolutely no problem. Don't forget, little one I used to be a gangster. Matapos magsalita, marahang sinampal ni Peklat ang mukha ng matanda gamit ang isang kamay. Matanda, huwag kang mag-alala, maghihintay ako saglit, ipinapangako kong sorpresahin ka at pasiglahin ka. Nang hindi na hinintay na mag-react ang matanda, direktang kinaladkad ng Peklat ang matanda patungo sa pader ng lungsod. Nang makaalis na si Scar at ang iba pa, lumapit si Hyjin at sinabing, leader ng alyansa, hindi pa ba sapat ang oras para sa mahigit kalahating oras? Ang magkapatid na langgam ay nawalan ng napakaraming sundalo at nakaranas ng malubhang pagkalugi, sa isang malubhang kakulangan ng lakas tao. Ang gawain ay hindi lamang nananatiling hindi nagbabago, at, nasa ilalim pa rin sila ng mataas na presyon at pagod, ang iba ay hindi talagang mahirap gawin. Alam din ni Han Sanchen na kung mahirap ang nakaraang gawain, ngayon ay talagang mas mahirap. Hey, then what can I do? I can't really delay this group of people for 2 hours, right? Napabuntong hininga si Han Sanchen. Okay, I have other arrangements, just wait and see the good show, sabi ni Han Sanchen. Pangil ng tigre. Umiiral. Halika dito. Naglakad si Huya papunta sa gilid ni Han Sanchen ng ilang hakbang. May ibinulong si Han Sanchen sa tenga ni Huya, tumanggaw naman si Huya ng paulit-ulit. Sige gawin mo na, oo. Nang matapos siyang magsalita ay mabilis na bumaba si Huya sa pader ng lungsod, pagkatapos noon, bumukas ang gate ng lungsod, at sumugod si Huya palabas kasama ang patrol team na nakasakay sa mga kakaibang hayop. Leader, anong ginagawa mo? Panlilibak sa kanila, sabi ni Han Sanchen. Di ba sabi mo hindi na kailangan ituloy ta? Tsaka bumalik na silang lahat. Wala akong sinabing kutsain sila dito. Misteryosong ngumiti si Han Sanchen. Napakamot ng ulo si Hyjin sa pagkataranta at tumingin sa hukbo ng kalaban na umaatras sa di kalayuan, pati na rin ang grupo ng mga lalaki ni Huya na dahan-dahan sa likod nila, wala siyang ideya kung anong uri ng gamot ang ibinebenta ng Han Sanchen Gourd. Ang tanging magagawa na lang niya ngayon ay manood ng palabas ng tahimik. Katamtaman ang bilis ng tropa ni Huya, hanggang sa bumalik sa base camp ang kabilang partido ay dahan-dahan silang dumating ng magkasama. Bababa na sana si Tianlu at ang iba pa at tumira sa kampo ng makarinig sila ng ulat mula sa likuran na may sumusunod sa kanila na puwersa ng kaaway. Pagkatapos ng ilang tao ay nagtinginan sa isa't isa, nagpasya silang pumunta at tingnan. Maya-maya, isang grupo ng mga tao ang dumaan sa mga patong-patong ng mga tropa at dumating sa kanilang sariling likuran, kung saan nakita nila si Huya at isang dosenang polar bear na kabalyerya na pinamumunuan niya. Sino ako? Ikaw pala ang traidor. Nang makita ni Tianlo na ang bisita ay si Huya, napuno ng paghamak ang buong katawan. Ano ba Commander-in-Chief Huya, bigla ka bang hindi kontento sa pananatili mo dyan, tapos ngayon gusto mong sumama sa amin? Anong naging kayo? Alipin ka ba ng pangatlong apelyido? Ilang commander ang nagtawanan at hindi nagbigay ng mukha kay Huya. Hindi rin nagalit si Huya, tinapik niya ang kanyang gintong baluti at tahimik na ngumiti, bulag ka ba o hindi mo nakikita ang mga kulay ng malinaw? I'm a fucking bunch of people who are all wearing gold, even if they are a deserter. If I sell all this gold, I will lead a superior life, will I join you again? Okay, ginto ka, dakila ka, pero dapat mong tandaan na iligtas ang iyong buhay, kung hindi, maaaring mayroon kang pera ngunit hindi buhay na ginugol. Nang matapos siyang magsalita ay nagtawanan ang lahat. Ngumiti si Huya, hey, I treat you all as my brothers, but you treat me as a bad guy. In that case, forget it. Originally, I wanted to give you a warning, but now look come on, there's no need. Matapos magsalita, itinaas ni Huya ang isang kamay at sumigaw, mga kapatid, tumalikod tayo at ipagpatuloy ang pagpapatrolya. Seeing that Huya's operation parang something talaga, nagkatinginan ang ilang tao tapos tumingin kay Huya. Unang nagsalita si Tianlo, sandali. Tumalikod si Huya sabay ngiti, may problema ba? Malamig na ngumiti si Tianlo, total dati naman tayong magkapatid, ayaw nating masyadong malupit, sabihin mo sa akin, anong gusto mong gawin dito? Oh, anong gusto mong sabihin? Huya smiled, actually, it's nothing, now, I don't want to talk about it.
Matapos magsalita si Huya tumalikod na siya at umalis kasama ang mga tao. Pagkakita nito, ilang mga tao ang napagpasyahan na si Huya ay may mahalagang sasabihin sa kanila. Nagmamadaling binago ni Tianlo ang kanyang ugali. Huya, gaya nga ng sabi mo, lahat tayo ay magkapatid, ngunit magkaiba lang tayo ng posisyon. Bilang pansamantalang ahente ni Yijen, ako ang nasa posisyon ko at kailangan kong gawin ito. Buhay ka pa, galit ka ba? Huya, sabihin mo lang kung anong sasabihin mo, kung may silbi ang sinasabi mo. Kapag tayo ay nagwagi, alang-alang sa nakaraan, maaari tayong mamagitan sa matatanda. Pagkatapos ng lahat, bagaman naparito ka upang magturo na may layuning linlangan kami, ang iyong mga pamamaraan, ngunit pagkatapos ng lahat, ang katotohanan ay natutunan namin ang ilan sa mga pamamaraan ng antas ng Diyos ng Han Sanchen sa pamamagitan mo. Looking at these hypocritic guys, Huya really wanted to laugh in his heart. It was obvious that these guys were reluctant to leave when they heard that they might really have important information, but they said it was a bullshit friendship. If you don't listen to the message I'm giving you, I can tell you na kung gusto mo ng malaking tagumpay, mangarap ka lang. Nagkatinginan si Tianlo at ang iba, tumingin ka sa akin, tumingin ako sa iyo, medyo nagpanik saglit. Medyo aware din sila sa mga kakayahan ni Huya ngayon. Tsaka mukhang confident ngayon si Huya at parang ganon talaga ang nangyari. Shit, bakit hindi ako masyadong naniniwala? That's right, is it that fucking outrageous? Even, kahit naarestuhin ang matanda ngayon, andun pa rin ang foundation natin. What qualifications do these guys have to say that we are dying? Lola, nag-aalala ba siya at sinasadya niya kaming takutin, o totoo ba talaga? Hindi ko alam, ito ay sobrang nakakatakot. With my previous temper, I wish I could just give this Huya a big mouth. I don't understand why he has the right to make irresponsible remarks in front of US. No, Han Sanchen is so scheming, no one of US is sure what shocking things this guy can do. I think we should take a long-term approach and listen to what Huya has to say. Oo, kung kailangan talaga natin iwasan, iiwasan natin ng maayos. On the other hand, this guy is talking nonsense. We just need to ignore him, at walang mawawala. Ilang tao ang nag-usap sa isa't isa at hindi nagtagal ay nagpasya sa isang patakaran. Huya, sabihin mo sa akin. Kung ang impormasyon ay mahalaga, marahil hindi mo lamang maiiwasan ang kamatayan kapag ang Han Sanchen ay natalo sa hinaharap, ngunit marahil, maaari ka rin naming bigyan ng magandang salita sa harap ng mga matatanda. Mabuti, ngumiti ng mahina si Huya, ang buhay at kamatayan ay ikot lang ng buhay. Ako, Huya, ay hindi man lang natatakot. I am here to inform you of the news. I just miss my old friendship. Syempre, pwede ka ring maghinala na nagsisinungaling ako sa iyo, at hindi iyon mahalaga. Huya, kung may sasabihin ka sabihin mo lang. Tumanggaw si Huya, alam mo ba kung bakit gustong arestuhin ni Han Sanchen ang matanda, ngunit 12 oras lang. Isang grupo ng mga tao ang tumitingin sa akin at ako ay tumingin sa iyo, at talagang hindi nila alam. Sila ay karaniwang nakumpirma sa sarili kung ano ang ginagawa ng Han Sanchen, at hindi nila ito mahuhulaan. Ngumiti si Huya, alam ko din na curious ka at sobrang kakaiba, tapos ang weird talaga ng ugali ni Han Sanchen. Gayunpaman, kung kilala mo siyang mabuti, talagang madaling matukoy kung ano ang gusto niyang gawin. Siya ay isang tao na dapat gumanti para sa kanyang galit, at siya ay isang hukbo na may isang kaaway lamang. Sa makatuwid, kung ang dalawang aspeto ay konektado, ang ilang mga bagay ay darating sa liwanag. Huya, please speak more clearly, kung umasta ka ng ganito, hindi pa namin alam ang sinasabi mo, straight to the point na sabi ni Tianlo. Huya ngumiti at sinabi, it's very simple, if he wants to deal with you, magagamit lang niya ang tamang oras at lokasyon. He can't talk about the favorable location, yet Ian City is like this, so the only thing left is the right time. Kung gayon, ang gusto kong itanong ay, anong uri ng oras mayroon ka na mayroon ka, ngunit wala si Han Sanchen? Kung gayon ang dahilan kung bakit gustong arestuhin ni Han Sanchen ang matanda sa loob ng 12 oras ay madaling mabubunyag. Ilang tao, tumingin ka sa akin, tumingin ako sa iyo. May tamang oras sila, pero wala si Han Sanchen. After thinking about it,
Parang isang matinding lamig na lang ang natitira. Gustong malaman ni Han Sanchen mula sa mga matatanda kung paano bumuo ng matinding lamig. O kahit na gamitin ito. Lahat tayo ay may tela mula sa mga sikat na tindahan, kaya ano ang silbi ng gusto niya na ito ay sobrang lamig? Oo, tanga ba siya? Ngumiti si Huya, pagkatapos ng matagal na pakikipaglaban, iniisip mo pa rin ba na ang mga tulad ni Han Sanchen ay gagawa ng mga katangahang bagay? Siya ay napakatalino, mas matalino kaysa sa iba, at hindi natatakot na sabihin sa iyo, sa pagkakaalam ko, Han Sanchen sinubukan ko ang lahat ng paraan upang makuha ang pamamaraan ng matinding lamig mula sa mga matatanda. Alam mo rin kung gaano kahirap ang mga kinakailangan na hindi alam ng mga nakatatanda na hindi alam ng mga nakatatanda na hindi alam ng mga nakatatanda na hindi mo alam kung gaano kahirap ang mga kinakailangan para sa mga nakatatanda na hindi mo alam kahit mamatay sila. Pero napakalakas ni Han Sanchen. You said you have cloth from famous stores, and I want to ask you, is there no such thing as Yetian City? Naglunsad ba ng matinding pag-atake ang mga matatanda sa Yetian City sa simula? Sa tingin mo ba mas mababa ang ik ni Han Sanchen kaysa sa mga matatanda? Tapos magpanggap ka na lang na wala akong sinabi. On the contrary, you must be prepared for the attacks that Han. Pagkasabi nun ay itinaas ni Huya ang malaking kamay at dirdiretsong inakay ang mga nagpapatrulyang guard. Nga pala, wag mong sabihing nakita kita. Pagtingin kay Huya paalis na, si Tianlo at ang iba ay nataranta on the spot. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!